Magandang araw sa iyo, Kuya Chris. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dario. Ako po ay isang active subscriber mo at gabi-gabing nakikinig sa mga videos mo o mga kwento sa channel mo. Kaya naman nahalina din akong magbahagi ng aking personal na karanasan na kung saan ay napunta ako sa piyesta sa baryo ng mga aswang. 56 na ako sa kasalukuyan at nangyari ang aking karanasan noong 1986 nung nagtrabaho ako sa isang pabrika na gawaan ng mga asukal sa baryo ng Negros Occidental. At di ko na lang sasabihin ang pangalan ng baryo bilang respeto sa mga nakatira doon sa kasalukuyan. Sa pabrika ay kasama kong nagtatrabaho ang matatali kong mga kaibigan na sina Lester at Rodel. Mahirap man at mabigat ang trabaho doon, ay kinakaya naman namin para may maitulong kami sa pamilya namin. Isang araw ay nagkaroon ng bagong empleyado sa pabrika na siya ay si Carlos. Nabilib kami rito dahil napakadali para sa kanya na buhatin at pasanin ang mga sako-sakong asukal sa pabrika. Kung kami nga na matagal ng batak sa trabaho at nauna pa sa kanya na magtrabaho dito, ay nahihirapan bumuhat ng sako-sakong mga asukal. Ang sakong asukal kasi ay lalong bumibigat kapag tumitigas ang laman nito. At dahil nga hinangaan namin ang kanyang lakas ng katawan, ay kinaibigan namin siya at kinausap nung manananghalian na. Mag-isa lang kumakain yung bagong salta, sabi ni Rodel. Sino? Yung Carlos ba yon? Sagot ko naman. Tara, kaibiganin natin siya. Grabe ang lakas niya. Nakakabilib. Naman ni Lester at nilapitan na nga namin si Carlos na abala sa pagkain. O pare, ba't nag-iisa ka lang na kumakain? Maaari ba kaming sumabay sa'yo? Pagtatanong ko kay Carlos. Pasensya na. Wala kasi akong kakilala dito. Bago lang kasi ako. Sagot naman ni Carlos. Huwag ka mag-alala. Narito kami para makipagkaibigan sa'yo. Mas okay kasi na maganda ang samahan ng mga empleyado para naman hindi nag-iilangan sa isa't isa. Wika ko naman sa kanya. Teka, wala kang kakilala dito? Sa bagay, mukhang dayo ka nga lang sa baryo namin. Sabi naman ni Rodel. Oo, doon pa ako sa kabilang baryo. Sagot naman ni Carlos. Huwag ka mag-alala. Mababait naman ng mga tao dito at walang mang-aano sa'yo. Kung meron man, sabihin mo sa amin. Pagyayabang ni Lester. Salamat naman at mababait ang mga tao dito. Wika naman ni Carlos. Nagsimula na nga kaming magpakilala sa isa't isa at mula nga noon ay naging kasundo na namin si Carlos. Palagi na namin siyang nakakausap sa trabaho at nakakasamang gumala pag-araw ng pahinga. Isang araw noon, break namin, habang magkakasabay kumain ay biglang nabanggit ni Carlos na malapit na ang piyesta sa baryo nila at inaanyayahan niya kaming tatlo na dumalo. Wow! Teka Carlos, madami bang magagandang dalaga sa baryo nyo? Tanong ni Lester. Oo naman Lester. Nako, baka pag nakahanap ka na doon ay hindi mo na maisipang umuwi. Sagot naman ni Carlos habang tumatawa. Ito talagang si Lester. Chick boy din eh. Pero Carlos, totoo ba yung sinasabi mo? Tanong naman ni Rodel. Na kunwari pang hindi babae ang hanap, pare-pareho lang pala sila ng kaibigan kong si Lester. Bullshit kayo, puro kayo chicks. Basta ako, nasa baryo natin ang nagmamay-ari ng puso ko. Sagot ko sa kanila. Nakakatuwa talaga kayo. Total sa linggo pa naman ng piyesta sa amin, kaya may pagkakataon kayo na magpaalam sa mga magulang nyo. Wika naman ni Carlos. Naku Carlos, basta may chicks,
Di papahuli itong dalawang mokong na to, kaya malamang pupunta tong mga to eh. Pang-aasar ko sa dalawa kong kaibigan. Ikaw Dario, sasama ka ba? Pagtatanong ni Carlos. Kasi magpapaalam pa ako kay nanay eh. Sabihan ko na lang kayo kung tuloy ako. Magkita na lang tayo sa dati nating tinatambayan sa araw ng linggo. Pag di ako sumipot, ibig sabihin hindi ako pinayagan. Wika ko naman kay Carlos. Kung kami chick boy, ikaw naman mamas boy. Panggaganting asar ni Lester sa akin. Sabay nagtawanan sila. Tumigil ka nga. Mahigpit lang talaga mga magulang ko. Medyo naiinis ng sagot ko kay Lester. Sabado ng gabi nang subukan kong magpaalam sa mga magulang ko. Nay, Tay, pwede po ba akong makipamiesta sa baryo ng kaibigan ko? Pagtatanong ko sa kanila. Sang baryo ba yun anak? Pagtatanong ng aking ama. Nung sabihin ko ang pangalan ng baryo, ay biglang nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi mo ba alam ang misteryo tungkol sa baryong yun anak? Wika ng aking ina. Nay, anong misteryo? Mabait naman po ang aming kaibigan kaya hindi ko kayo maintindihan. Sagot ko sa kanila. Alam mo anak, ang baryong yun ay tirahan ng mga bantog ng mga aswang. Tsaka malayo yun mula sa baryo natin. Liblib pa ang dadaanan at mabato ang dinadaan ng kalsada. Wika ng aking ama. Hindi naman po ako magpapagabi inay, itay. Sige na po, payagan niyo na po ako. Pagmamakaawa ko sa aking mga magulang. Dahil hindi naman talaga ako naniniwala sa mga aswang nung panahong yun. Ay, basta wag ka magpapagabi ha. Wika ng aking ama. At para sigurado, bukas bibigyan kita ng kalamansi. Mahirap na ang sitwasyon ngayon. Ipatak mo ang katas ng kalamansi sa ibibigay nilang pagkain sa'yo at doon mo malalaman ang totoong nakahain sa mesa. Dagdag pa nito. Araw na ng linggo at sinunod ko ang aking ama na magbulsa ng kalamansi bago umalis. Hindi nagtagal ay nagkita-kita na nga kami sa napag-usapang lugar. 10:00 ng umaga na iyon at nandoon na si Carlos, hinihintay kami para isama sa kanilang baryo. Maglalakad lang kami. Bago makapasok sa baryo nila, ay napagtanto kong tama nga ang aking ama. Liblib nga ang dadaanan at mabato pa ang kalsada. Nang makarating kami sa baryo nila, ay 12:00 na ng tanghali at napapansin kong lahat ng tao sa labas ay nakatingin sa amin ng masama. Huwag mong pansinin ang mga yan. Bago lang kasi kayo kaya ganyan sila. Wika ni Carlos at nagpatuloy na nga kami sa paglalakad. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa kanilang bahay. Pagpasok ko pa lamang ay nakaamoy na ako ng malansa. Pinaghain naman kami ni Carlos ng sari-saring mga ulam gaya ng dinuguan, bopis at minudo. Sa gutom nila Lester at Rodel, dala ng biyaheng napakalayo, ay hindi na sila nag-atubiling kumain. Samantalang ako ay hindi pa rin kumukuha ng kahit na ano dahil naiisip ko ang sinabi ng aking ama. O Dario, kumuha ka na ng pagkain mo. Magpakabusog ka. Hintayin niyo ako dito ha. May aasikasuhin lang kami. Wika ni Carlos. Maya-maya pa ay pasimple akong kumuha ng mga ulam sa hapagkainan at ako ay tumungo sa isang sulok ng kanilang bahay. At pasimple akong dumukot sa aking bulsa upang kunin ng kalamansi para patakan ng mga ulam na kinuha ko. Maya-maya ay nanlaki ang aking mga mata dahil nagulat ako sa aking nakita. Ang mga lutong ulam ay unti-unting nangangamoy bulok. Nangitim ito at parang bumula.
at parang nagiging kakaibang laman ito. Halos masusuka ako nung bigla akong nakakita ng daliri at tenga ng tao. Kinontrol ko na lang ang aking sarili dahil muntik ko nang mabitawan ng plato. Hindi nagtagal ay naamoy at nakita na din ito nila Lester at Rodel, dahilan upang mapaduwal sila. Anak ng tinapa, bakit naging ganyan ang pagkain? Pabulong na wika ni Lester. Aswang. Mga aswang sila. Wika ko naman sa kanila. Maya-maya ay may narinig na akong nag-uusap sa labas. Ano? Nakahanda na ba ang kakainin natin para sa ating seremonya? Tanong ng isang misteryosong boses. Oo, maya-maya lang pwede nang katayin ng mga yan. Ang sumagot ay nabosesan ko. Parang boses ni Carlos. Nanlambot ang aming mga tuhod sa takot. Ngunit ganun pa man ay nagpanggap kami na parang walang nangyari o natuklasan. Naisipan naming itapon ng mga napatakang ulam sa labas ng bintana at nagsandok ulit ng panibago upang hindi mahalata ni Carlos. Maya-maya pa ay bumalik na si Carlos. Oh, kumusta kayo? Busog na ba kayo? Pagtatanong ni Carlos sa amin. Oo pre, ang totoo niyan gusto na namin magpaalam sa iyo at uuwi na kami. Wika ko kay Carlos. Ganun ba? Teka muna, marami pang masasayang kaganapan mamaya. Hindi nyo na yun masasaksihan, pati mga magagandang dalaga itiyak lalabas na rin mamaya. Sayang naman. Sagot niya. Di bali na lang pre, sa susunod na pagkakataon na lang. Meron pa namang mga susunod na araw Wika ni Lester. Ngumiti lang ng pilit itong si Carlos at hinayaan na kaming lumabas ng kanilang bahay. Nagunahan pa nga kaming lumabas sa pinto ng mga oras na yon. Habang papalayo kami, ay lumingon muli ako sa bahay nila. At nakita kong parang nadismaya siya dahil nakita niya ang tinapon naming pagkain. Sigurado ng mga oras na yon ay alam na niya na alam na namin ang lihim niya. Paglabas namin ng bahay nila, ay masama ang tingin sa amin ng mga tao sa labas na animoy sabik na kaming kainin. Nagmadali naman kami sa paglalakad. Napagtanto din namin na 4:30 na pala ng hapon yon. Magtatakip silim na, kaya minabuti na naming mas bilisan pa. Nung malapit na kaming makalabas sa baryong yon, ay nakarinig kami ng kaluskos sa damuhan at mga huni ng wakwak. Nang tumingin kami sa aming likuran, ay tumambad sa amin ang mga malalaking aso na tumatakbo papunta sa kinaroroonan namin. Bagamat nangangatog ang binti, ay tumakbo kami ng mabilis. Sa sobrang takot ay tila hindi kami nakakaramdam ng hingal. Walang tigil naming tinakbo ang mabato at liblib na daan palayo sa baryong yon. Hindi lang yon, nakakarinig na din kami ng pagaspas ng mga pakpak. Lalo pa naming pinag-igihan ng pagtakbo nang sa di inaasahan, ako ay nadapa. Pinilit kong makatayo kaagad dahil hindi pa rin tumitigil ang mga aswang sa paghabol sa amin. Ngunit aabutan na ako ng malaking aso. Dumadagundong ang kabog ng dibdib ko dahil konti na lang ay masasakmal na ako noon. Ngunit sa hindi inaasahan ay may nakita akong grupo ng mga lalaki sa hindi kalayuan at tumatakbo ito papunta sa amin. Nang malapit na sila sa akin ay nakilala ko ang isa doon at yun ang aking ama. Ama ni Lester at ni Rodel. At kasama pa ang ilang mga kalalakihan na may dalang itak at mga sibat para itaboy ang mga nasabing aswang na nanghahabol sa amin. Ayos ka lang ba anak? Nag-aalalang tanong ng aking ama.
Pasensya na itay, sana nakinig na lang ako sa inyo. Tama nga kayo, mga aswang sila. Wika ko sa aking ama. Sinabi ko na kasi sa'yo na huwag ka magpapagabi. Ayan tuloy. Nga pala, pinatakan mo ba ng kalamansi ang pagkain? Wika ni ama at pagtatanong. Opo itay, buti na nga lang po at hindi ko nakain yon. Pero ang dalawa kong kaibigan ay nakakain doon. Sagot ko sa kanya. Pagka-uwi nga sa aming baryo, ay agad dinala sina Rodel at Lester sa isang albularyo at agad ginamot sa pagkakayanggaw. Nang natapos ang insidenteng yon, nung Lunes kinaumagahan, ay hindi na pumasok si Carlos sa pabrika. Nagsilbing aral sa aming magkakaibigan ang pangyayaring yon. Masyado lang kaming naging kampante sa bagong kakilala namin. At dahil din siguro sa kapilyahan ng dalawa kong kaibigan, muntik na kaming mayanggaw dahil sa pagdalo sa isang pista sa baryo ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana ay mabasa mo, Kuya Chris. More power po and God bless. Ang inyong kaistorya, Dario. Sabi nga nila, to see is to believe. Sana mabasa mo po itong kwento ko, Kuya Chris. Ako po si Agapito, 83 anyos. Nakatira sa probinsya ng Bohol. Hindi ko na lamang babanggitin ang eksaktong lugar kung saan ako nakatira ngayon bilang respeto na rin sa mga taong nakatira dito. Kahit ako'y matanda na, ay naaalala ko pa ang mga pangyayari noong ipinagbubuntis pa ng aking asawa ang aming panganay na anak na muntikan nang mawala sa amin dahil na rin sa katangahan ko. Kaya pinakiusapan ko ang nag-iisa kong anak na lalaki na siya ang sumulat nitong kwento at ipadala sa nais niyang magtampok nito. Simulan na po natin ang kwento. Simula pagkabata magkaibigan na kami ni Ana. Magkalapit lamang ang aming bahay. Magkaiba lang kami ng antas sa buhay. Siya ang anak nila Don Calisto at Doña Maria. Nag-iisang babaeng anak nila ito. Nung nagdadalaga at nagbibinata na kami pareho, bihira na kami magkita. Alam na kasi ng kanyang mga magulang na lihim kaming nagkikita. Oo, tama kayo nang naririnig. Lihim kaming nagkikita ni Ana sa aming munting payag na gawa sa anahaw ang bubong at pinanipis na kawayan yung dingding. At yung sahig naman ay pinanipis din na kawayan. Ayaw na ayaw ng mga magulang niya sa akin kasi isa lamang akong dukha. Sabi pa nila, ang nababagay daw sa kanilang anak ay yung mga anak mayaman din. Isang pangyayari ang nagpabago sa amin. Nagbunga ang aming pagmamahalan ni Ana. Nang malaman nila iyon ay pilit nilang inilayo sa akin si Ana. Nalungkot ako nung nalaman yon kasi paano ko mapapatunayan sa kanila na karapat dapat din akong maging kabiyak ng kanilang anak. Kahit alam ko sa sarili ko na ayaw nila sa akin, pumunta ako sa kanila upang kausapin ko sila ng masinsinan. Pagkarating ko doon sa labas ng kanilang mansyon ay biglang hinarangan ako ng kanyang mga tauhan. Nagpumilit akong pumasok at nagsisisigaw upang makuha ko ang kanilang atensyon. Don Calisto, Doña Maria, nagmamakaawa po ako. Papasukin niyo sana ako upang makita ko ang aking magiging mag-ina. Wika ako habang nagsisisigaw. Kinalaunan, lumabas silang dalawa na nakataas pareho ang kanilang mga kilay at iniinsulto ako at pinahiya. Ang lakas ng loob mo, hampas lupa. Singhal ni Doña Maria. Sabay sampal sa aking muka habang patuloy siya sa pagmumura.
Ano naman ang ipapakain mo sa aming nag-iisang anak? Daga? Mais? O ano pa? Insultong sagot ni Don Calixto sa akin at saka sinuntok ako sa may tiyan na siyang ikinasakit at napaiyak ako. Tanging luha, sakit, hiya ang aking nadarama ng mga oras ding iyon at napaluhod pa sa lupa. Nagpatuloy lamang sila sa kanilang masasakit na pananalita sa akin hanggang may isang sigaw at iyak ang aming narinig. Pagtayo at pagtingin ko dito ay si Ana pala. Lumapit iyon sa kanyang mga magulang na umiiyak at niyakap niya pareho ang mga ito. Mama, Papa, tama na po. Sa ayaw at sa gusto nyo, magsasama na kami ni Agapito. Wala akong pakialam kahit hindi nyo ako pamanahan ng mga ari-arian natin. Ang importante, nagmamahalan kaming pareho at magiging magulang na kami. Pakiusap niya sa mga ito habang tumutulo ang kanyang mga luha na napayakap sa kanyang mga magulang, sabay haplos sa kanyang tiyan. Pagkatapos niyang sabihin yon, agad niya akong nilapitan. Inalalayan niya akong tumayo at saka umalis na kami sa labas ng kanilang mansyon. Naririnig pa namin ang bulyaw ng kanyang mga magulang na galit sa aming pareho. Patuloy lamang kami sa paglalakad hanggang sa marating na naming pareho ang aking munting kubong bahay. Agad kaming sinalubong ni Inay at Itay. Nung nasa loob na kami, ay nagtataka sila kung bakit may pasa ako sa aking katawan. Ipinaliwanag iyon ni Ana. Susugurin na sana sila ni Itay, pero pinigilan ko yon para walang gulo ang maganap sa pagitan ng pamilya ko at pamilya ni Ana. Pinagpahinga na muna nila kami at ang sabi nila, ipagpatuloy na lang daw namin ang aming usapan bukas. Nakahiga kaming pareho sa may papag na may banig. Hindi ko maiwasang tingnan si Ana habang ito'y natutulog sa aking mga bisig at hinahaplos-haplos ko pa ang kanyang itim na buhok at hinahalika ng kanyang noo. Napakaamo ng kanyang muka na para bang isang anghel na nahulog sa langit at napunta sa akin. Dagdagan pa ng kanyang pagka-Diyos ang ganda. Hanggang sa dalawin na rin ako ng antok at natulog na. Kinabukasan, pinuntahan kami ni Inay sa aking kwarto at sinabing mag-almusal na daw kami. Ginising ko na siya at lumabas na kaming pareho. Nakahanda na doon sa lamesa ang kaping mais, sinangag na mais, kamatis na nilagyan ng toyo. Dahil na rin sa hindi kami nakakain ni Ana kagabi dahil sa pangyayari, ay walang ano-ano'y nilantakan namin iyon na hindi hinuhugasan ng aming mga kamay. Kung tutuusin, para kaming halimaw na gutom. Bahagya pang napangisi ang aking mga magulang habang pinapanood nila kami. Habang nasa kalagitnaan kami ng aming kinakain, ay biglang nagsalita sila Itay at Inay. O anak, Agapito, ano ba ang plano niyong dalawa ni Ana? Na ngayon ay nagdadalang tao na siya sa una niyong anak. Turan ni Itay sa akin habang umiinom ito ng kaping mais at binabalatan pa niya ang sinangag na mais. Magpapakasal po kami, Itay, para magsama na kami ni Ana. Sagot ko dito kay Itay habang umiinom ako ng kaping mais. Paano ba yan, anak? Na alam naman natin na pareho na ayaw ng mga magulang ni Ana sa'yo. Malungkot na sambit ni Inay sa akin habang binabalatan niya ang sinangag na mais. Opo, Inay, alam ko na po yan. Kahit anong gawin nila, wala na silang magagawa. Sa ayaw at sa gusto nila, magpapakasal kami ni Ana. Wika ko sa aking ina. Patuloy lamang ang aming pinag-uusapan. Araw ng Miyerkules, taong 1961, ikinasal na kami ni Ana sa maliit na kapilya dito sa aming probinsya.
Kunti lamang ang dumalo sa araw na yon. Pagkatapos ng aming sumpaan ni Ana at basbas ng aming pari sa aming kasal sa harap ng Panginoon, bakas sa kanyang mukha ang kalungkutan. Ni isang miyembro ng kanyang pamilya ay hindi dumalo sa napaka-espesyal na araw sa kanyang buhay. Niyakap ko siya ng mahigpit para maramdaman niya na hindi lang siya nag-iisa. Pagka-uwi sa amin ay may kunting handaan. Pansit, humba, tinolang manok at lambanog. Nagkaroon ng kasiyahan sa amin na natapos hanggang gabi. Inuman, may iilang kumakanta gamit ang gitara at nakikipagtsismisan sa mga kumari at kumpari nila ni itay at inay. At iilang may ibinigay na regalo sa aming mag-asawa. Pagkatapos ng kasiyahan, agad na kaming pumasok sa aming kwarto. Nung nakahiga na kaming pareho sa may papag, bakas pa rin sa kanyang mukha ang kalungkutan. Hinayaan ko na lamang siya. Alam kong naninibago lamang siya. Nang hindi ko namalayang nakatulog na ako. Kinabukasan nagising ako ng maaga. Pagmulat ng aking mga mata, wala na siya sa aking tabi. Bumangon ako at hinanap siya. Isang napakabangong amoy ang aking nalanghap. Paglabas ko, isang ngiti ang bumungad sa akin. Inilapag niya ang kanyang niluto. Dinaing na isda, kamatis na nilagyan ng itlog at syempre hindi mawawala doon sa lamesa ang paborito kong kape. Yun ay kapeng mais. Naghugas muna ako ng aking kamay at pumunta sa may lamesa. Pasensya ka na mahal, hindi na kita ginising. Alam ko kasi na napagod ka sa ating kasal. Wika niya sa akin habang hinahaplos niya ang 3 buwan niyang tiyan at nakangiti sa aking harapan. Okay lang yon mahal ko. Tugon ko dito habang kumakain ng agahan. Pagkatapos ng aming kainan, niligpit ko na iyon at inilagay sa may palanggana na may tubig. Hinugasan at saka inilagay sa may lagayan ng mga baso at plato. Nang matapos ko iyong gawin, agad akong lumabas at umupo sa may tabi ni Ana. Nakasandal siya sa aking bisig habang patuloy lamang siya sa paghahaplos ng kanyang tiyan. Sa hindi kalayuan, natanaw ko doon sa may kalsada ang isang kariton na naglalaman ng mga mais. Nang biglang nagsalita ang aking asawa. Mahal, mais ba yon? Tanong niya sa akin. Oo mahal, bakit? Sagot ko dito habang hinahaplos ko ang kanyang tiyan. Bilihan mo ako nun mahal. Amoy pa lang kasi nakakatakam na kahit malayo tayo ng bahagya doon sa nagtitinda. Turan niya sa akin habang nakaturo ang kanyang isang daliri doon sa may kariton na hila-hila ng isang tindero ng mais. Lumapit kami doon sa nagtitinda. Paglapit namin, kakaiba na ang aking nadarama. Habang tumitingin kami sa kanyang paninda, isang nakakakilabot na ngiti ang kanyang iginawad sa amin. Mukhang malusog ata yung dinadala mo ining Wika ng matandang lalaki habang nakatitig yun sa tiyan ng aking asawa at inabot ang isang supot na 4 na sinangag na mais sa amin. Magkano po ba yan lahat, Manong? Tanong ko dito habang nakatitig sa kanya ng masama. Sumenyas lamang ito gamit ang kanyang mga daliri na bawat isa ng mais ay nagkakahalaga ng 25 pesos na barya. Agad ko iyong ibinigay sa kanya at dali-daling hinila ang aking asawa pabalik sa aming bahay. Binilisan namin ang paglalakad hanggang sa nakarating na kaming pareho sa bahay at pumasok na sa loob. Isinara ko lahat ng aming bintana pati ang pinto. Kinausap ko ang aking asawa
na pumunta sa loob ng aming kwarto at huwag nang lumabas hanggat hindi ko pa sinasabi sa kanya na kung pwede na. Halong pagtataka at nakakunot pa ang noo niya na nakatingin sa akin. Hindi ko na pinansin iyon. Habang yung binili naming sinangag na mais ay inilapag ko muna sa may lamesa. Nagtataka sila itay at inay sa aking ikinikilos. Ikinuwento ko sa kanila ang nangyari kanina. Tinanong ko sila kung kilala ba nila yung nagtitinda ng mais. Ang sagot nila ay hindi. Baka daw dayo lamang iyon at napadpad sa aming lugar. Pero para sa akin, hindi ako kumbinsido sa kanilang sinabi. Pagtingin ko sa may siwang ng aming bintana, halos matulos ako sa aking kinatatayuan. Tumitig iyon sa akin ng masama. Nakangisi habang tumutulo ang kanyang laway. Napalayo ako ng bahagya at pinuntahan ko ang aking asawa. Namimilipit iyon sa sakit habang nakahawak ito sa kanyang tiyan. Tinanong ko siya kung bakit. Tanging ungol lamang ang kanyang nasagot. Bahagya akong kinabahan. Agad akong lumabas at sinabi iyon sa aking mga magulang. Pati sila'y nabigla sa sinapit ng aking asawa. Susugurin na sana ni Itay yung tindero ng mais habang may dala itong itak. Pagkalabas niya, nawala na ito na parang bula. Ang sabi ni Itay, pupuntahan niya ang kakilala niyang albularyo kahit medyo malayo-layo daw iyon sa aming lugar. Agad na siyang umalis at sumakay sa aming alaga na kalabaw na may kariton sa likod. Gabi na nang sila'y nakarating sa amin. Pagtingin pa lang ng kakilala niyang albularyo doon sa aking asawa, ay agad itong nagsalita sa amin na inaaswang daw ito ng isang uri ng aswang na kung tawagin dito sa aming Kabisayaan ay aswang hubot. Magkatulad din sila sa tinatawag natin na manananggal. Nahahati ang katawan kapag pinahiran niyo ng kanilang langis. At saka yung kalahati ng katawan nila ay maiiwan sa lupa at yung nasa itaas ng bahagi nilang katawan ay matutubuan iyon ng pakpak na katulad sa paniki. Binigyan kami ng pangontra ng albularyo laban sa sinasabi niyang aswang hubot. Bahagya pa akong natawa kasi sa totoo lang, hindi ako naniniwala kasi hindi ko pa iyon nakita ng personal. Para patunayan ko yun mismo sa aking sarili, lumabas ako doon sa aming bahay at nagsisisigaw sa kawalan. Hinahamon ko yung aswang at sinabihan ko pa siyang magpakita sa akin mamaya o sa susunod na araw o buwan upang makita niya ang kanyang hinahanap. Walang tigil ako sa kakasigaw. Lumabas ang aking mga magulang at pinigilan ako sa aking ginagawa. Tumigil ka na Agapito anak, hindi mo alam ang pinaggagawa mo. Hindi natin alam na baka minamatyagan na tayo ng aswang na gumagambala sa inyong mag-asawa ngayon. Singhal ni Itay sa akin. Pasensya na po Itay. Wika ako dito. Agad naman nila akong pinabalik sa loob. Nung papauwi na yung kakilala ni Itay na albularyo, may inilagay siya sa bawat sulok o siwang ng aming bahay. May nilagay siyang asin, bawang at pinatiwarik na walis tingting. Ayon sa pagsasalaysay niya, yung inilagay niya na asin, bawang at walis tingting ay makakatulong iyon sa amin. Pagkatapos ay inihatid na iyon ni Itay sa kanilang bayan gamit pa rin ang aming alaga na kalabaw na may kariton sa likod. Nung umalis na sila ay agad kong isinara ang pinto at pumunta na sa aming kwarto ng aking asawa. Nang mapasarap ang aming tulog, isang kalabog mula sa aming bubong ang aming narinig na siyang ikinagising naming lahat. At ang sumunod na pangyayari ay naaamoy namin ng isang napakalansang amoy na para bang nabubulok na karne. Napaduwal na kami doon sa loob.
Galit akong bumangon at kinuha ang itak ni Itay at nagmumura habang binuksan ko ang aming pinto. Maya-maya ay napangiwi ako sa sakit dahil kinalmot ako sa likuran ng tinatawag nilang aswang hubot. Nabitawan ko ang aking itak. Patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Halos umuungol na ako sa sakit na aking nadarama habang patuloy niyang kinakalmot ang aking likuran gamit ang kanyang matutulis na kuko. Naririnig ko pa sa loob ng aming bahay ang pag-iyak ng aking inay at ng aking asawa. Hanggang sa nanghina na ako dahil sa maraming sugat ang aking natamo. Konti na lang ipipikit na ang aking mga mata nang para sa akin ay katapusan ko na. Nang may marinig akong isang dalawang pamilyar na boses. Nabaling ang atensyon ng halimaw doon sa kanila. Pagkakataon ko na iyong tumayo at lumayo doon sa pinangyarihan. Kahit namimilipit pa ako sa sakit na aking nararamdaman, pinilit kong tumayo. Pagkatayo ko, nakita ko sila Itay at yung albularyo na gumamot sa aking asawa kanina. May hawak silang pareho na sibat na gawa sa tanso at buntot ng pagi. Sinigawan ni Itay ang aswang habang mariin niyang hinahawakan ng kanyang sibat na gawa sa tanso. Kahit nakaanyong aswang hubot ka, kilalang kilala kita at dito ka pa naghahanap ng mabibiktima mo, pues makikita mo ang iyong hinahanap. Sabat ng albularyo habang mariin niyang hawak ang kanyang buntot ng pagi. Umangil ng husto yung halimaw. Gigil na iyong sumugod kina Itay at doon sa albularyo habang ako dali-daling lumakad papasok sa loob at sinara agad ang pinto. Tanging naririnig lang namin ay ang bawat paghampas ng buntot pagi ng albularyo at pag-angil ng halimaw na alam namin na sinibat yon ni Itay. Nagkaroon ng katahimikan pagkatapos. Kumatok silang pareho sa pinto at pinagbuksan ko yon. Sabi ni Itay, napatay na nila yung aswang hubot. Dagdag pa niya, nakita nila ang kalahating katawan na para sa kanila'y pagmamay-ari yon ng sinasabi kong tindero ng mais. Tinanong ako ni Itay kung nasaan ba yung binili namin kanina na sinangag na mais. Sabi ni Inay, itinago niya iyon sa may cabinet na gawa sa plywood at kahoy. Pagkabukas pa lang niya ng cabinet, nilalangaw iyon at amoy napakalansang baho na para bang double dead na karne. Pagtingin namin dito ay halos magulat kaming lahat. Ang pag-aakala naming sinangag na mais, yun pala ay balikat ng isang tao na pinutol-putol. Nandiri kami at nagsuka. Agad yung kinuha ni Itay at dali-daling inilabas niya iyon sa bahay. Ginamot ng albularyo ang aking sugat sa may likuran habang si Itay at Inay ay sinunog nila ang patay na katawan ng aswang hubot at isinama nila yung balikat ng isang tao na ang pag-aakala namin ay sinangag na mais yon. Ikinuwento ni Itay ang nangyari. Noong nakarating na sila sa bahay ng albularyo ay nakaramdam daw sila ng kakaibang presensya. Kung kaya't nagdesisyon sila nang bumalik sa aming bahay. Naramdaman daw ng albularyo na mayroong mangyayari na hindi maganda. Kung kaya't dali-dali silang bumalik ng bahay. Tama ang hinala ng albularyo. Makalipas ang ilang buwan, nanganak na ang aking asawa. Isa yung malusog na lalaki. Masaya kami na nailuwal siya sa mundo ng ligtas. Makaraan ng ilang taon, nagdesisyon kaming bumalik sa bahay ng aking asawa. Alam kong hindi madali ang aming gagawin, ngunit ito ang nararapat. Pagkarating namin sa mansyon, ay gulat na gulat kami sa mga nangyari. Hindi namin inaasahan na ganoon lang kadali ang pagtanggap ng mga magulang ng aking asawa sa amin. Napaluha na lamang ako nang makitang masayang-masayang niyakap nila ang kanilang unang apo
at maging ang aking asawa ay napaiyak din. Nagkaayos din kami ng mga magulang nila sa unang pagkakataon. Humingi kami ng tawad sa lahat ng aming nagawa, kami naman ay napatawad na rin nila. Ngayon kahit ako'y matanda na at ang aking asawa, hindi namin makakalimutan yung malagim na pangyayari sa aking pamilya ng mga panahong yon. Masaya kaming namumuhay ng aking asawa kasama ang aming nag-iisang anak na lalaki at 2 naming apo. Kahit papaano, nakaraos na kami sa kahirapan ngayon. Hanggang dito na lamang Kuya Chris. Marami pong salamat. Ako po si Agapito, ang inyong kaistorya. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalo na po sa iyo Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Tricia. 19 na taong gulang. Nakatira sa probinsya ng Mindoro. Itong aking ibabahagi na kwento ay totoong karanasan po ito ng aking lola na itago na lamang natin sa pangalang Diwata. Palagi niya itong ikinukwento sa aming mga apo noong nabubuhay pa ito nang minsan daw ay nakaengkwentro niya ang tinatawag nating aswang. At para mailahad ko ito ng buong buo, dadalhin ko kayo sa panahon kung saan dalaga pa ang aking lola Diwata, habang naninilbihan siyang katulong doon sa kumbento ng mga madre. Ayon sa kwento niya, taong 1915, sa edad niyang 29, namulat na ang aking lola sa kahirapan. Grade 2 lamang ang kanyang natapos. Tanging pagsasaka lamang ang ikinabubuhay ng kanyang mga magulang. Dagdag pa niya, kapag walang ginagawa ang kanyang tatay sa bukirin, ay nagpapastol ito sa kanyang alagang kambing. Samantala ang kanyang inay naman palaging nasa bayan dahil kinukuha siya ng mga don at donya upang manilbihan sa kanila. Siya at ang kanyang 2 kapatid na babae ang naiiwan sa bahay. Nang minsang hinatid niya ito sa pinapasukan nilang paaralan, mga 3 o 5 kilometro mula sa kanilang bahay ang kanilang nilalakad araw-araw. Madadaanan daw muna nila ang taniman ng palayan kung saan doon nagtatrabaho ang kanyang mga magulang. Isang araw habang papunta pa lamang sila sa paaralan kasama ang 2 niyang kapatid, ay may napansin siya sa kanilang mga tsinelas. Manipis na ito at kinabitan na lamang nila ng straw na siyang magpapatibay nito. Bakit hindi niyo sinabi sa amin na manipis na pala yung tsinelas niyo at kinabitan niyo na lamang ng straw? Wika niya. Alam po kasi namin ate na hindi sapat ang kinikita nila itay at inay sa kanilang trabaho. Sagot ng isa niyang kapatid na babae na nasa grade 3 ito. Oo ate, kahit bata pa kami, ramdam namin ang hirap na dinadanas natin ngayon. Sagot naman ng kapatid niyang babae na nasa grade 4. Niyakap niya ito sabay sabing, "Gagawan ko ng paraan yan. Iaahon ko itong pamilya natin sa kahirapan. Pangako, ngayong araw na ito hindi na tayo maghihirap pa." Sagot niya sa 2 habang niyayakap ang mga ito at napaluha sa kanilang sitwasyon ngayon. Napansin niyo ng kanyang mga kapatid. Isa-isa silang pinahid ang mga luha at sabay silang napayakap. Habang ikinukwento iyon ni Lola sa amin, napapaiyak kami dahil sa pinagdaanan niya. Inamin niya sa amin na mahirap pa daw sila sa daga. Swerte na lamang daw kung may magbibigay sa kanila ng makakain para maibsan ang kanilang gutom. Nang minsang tinamaan ng El Nino ang kanilang lugar, bitak-bitak ang mga lupa. Nanunuyot ang bawat palayan, pati sapa at ilog ay nanunuyot din. Malaking dagok sa kanila yon. Ang sabi ng mayor sa kanila, bawat barangay lalo na sa bawat pamilya ay makakatanggap ng tig-iisang galon ng tubig at isang supot na grocery items.
Todo tipid sila ng mga panahong yon. Halos madurog ang puso ni Lola sa kanyang nakita. Ni hindi niya alam kung ano ang gagawin. 2 buwan na ang nakalipas. Natapos na ang El Nino sa kanilang lugar. Napagpasyahan ni Lola na sumabay sa kanyang inay upang sana'y makahanap ng trabaho doon sa bayan, nang biglang dumaan ng isang madre na si Mother Superior Ligaya doon sa kanilang bahay. Nagmano muna ito, tanda ng kanyang respeto. "Mano po, Mother Superior?" Pagmano ni Lola dito sa madre. "Kaawaan ka ng Diyos, iha." Sagot naman niya. "Ano po ang sadya niyo dito, Mother Superior?" Tanong ng kanyang inay dito sa madre habang nakaupo silang tatlo sa may kawayang upuan sa labas ng kanilang bahay. "Kung maaari sana'y kunin ko si Diwata bilang katulong doon sa aming kumbento. Alam mo naman, matanda na kaming lahat doon at hindi na namin makakayang magtrabaho pa." Biglang lumabas sa loob ng bahay ang itay ni Lola at sumingit sa kanilang usapan. Nakatingin lamang ito doon sa madre na para bang ayaw niya na nandun iyon. "Ganun ba, Mother Superior?" Matalim ang kanyang tingin doon sa madre. Agad lumapit si inay at binulungan si itay na bigyan sana niya iyon ng konting respeto kasi pumunta lamang doon ang madre at nag-alok kay Diwata ng trabaho. Nung una ay ayaw ng itay ni Lola, pero nagpumilit ito kaya wala na siyang nagawa. Nung araw ding iyon ay lumuwas na si Diwata kasama si Mother Superior Ligaya doon sa kanilang kumbento. Nag-impake muna ito ng iilang damit at inilagay sa may parihabang bayong na gawa sa banig. Nagpaalam na si Lola doon sa kanyang pamilya. Nung papaalis na ito, may inabot ang kanyang itay. "Anak Diwata, dalhin mo itong espesyal na lana. Yan ang magliligtas sa iyo mula sa kapahamakan." Wika niya na may pag-aalala dito. "Para saan po ba yan, itay?" Pagtataka niya. "Pasensya ka na pero wala kaming tiwala ng inay mo doon kay Mother Superior." Tugon naman ng ama nito. "Bakit nga po kasi?" Kinalaunan, lumapit yung inay sa kanya at may inabot din ito. "Diwata, makinig ka na lamang sa amin. Para naman sa'yo to. Ito nga pala, isang supot ng asin. Dalhin mo." "Akala ko ba, inay, wala tayong problema? Pero bakit nahawa ka na kay itay sa pagiging masungit?" Natahimik silang pareho at muli silang nagsalita. "Bali-balita dito sa atin na nahawaan ng pagkayanggaw si Mother Superior Ligaya, anak," sabi ng kanyang itay. Ano? Pero paano po? Alam naman natin na alagad siya ng Panginoon at ang ganyang klase ng kampo ng kadiliman ay takot sa kabutihan." Pagtataka niya. "Yan ang hindi namin alam, Diwata. Pero ang sabi nila, kaya daw nahawaan ng pagkayanggaw si Mother Superior ay noong minsang nagbakasyon ito sa kanilang lugar. Pagka-uwi niya dito sa ating baryo, nag-iba na daw ang kanyang ugali. Pihika na itong lumabas sa kumbento. Palaging nakakulong sa kanyang kwarto. Kahit nga kapwa niya madre ay pinagbawalan niyang pumasok doon sa kanyang kwarto." Pagpapaliwanag ng kanyang itay dito. Medyo naguluhan at hindi makapaniwala si Lola nung una. Pero wala naman daw mawawala kung maniniwala siya dito. Kasi alam niya sa kanyang sarili na para sa kanyang kaligtasan itong babala na ibinibigay ng kanyang mga magulang. Tumango lamang ito. Senyalis na naiintindihan niya ang lahat. Inilagay niya sa loob ng kanyang parihabang bayong ang ibinigay ng kanyang mga magulang at saka umalis na. Paglapit niya dito sa madre ay biglang nag-iba ang kanyang pag-uugali. Ni hindi nga niya magawang lapitan si Lola na labis niyang ipinagtataka. Nang mapansin niyang nabasa ang kanyang bayong,
Bubuksan sana niya iyon nang biglang tiningnan siya ng masama ni Mother Superior. Magmadali na tayo, Iha. Baka gabihin na tayo sa daan. Sige po, Mother Superior, pasensya na po. Sabi niya at umakyat na rin ito sa sasakyang kalesa. Habang nasa kalagitnaan na sila ng daan papunta sa may kumbento, ay hindi maiwasan ni Lola na tingnan si Mother Superior. Ayon sa pagsasalaysay ni Lola sa aming mga apo, hindi daw makatingin ng diretso si Mother Superior sa kanya. Kumbaga iniiwasan siya nito ng tingin. Panay-tulo daw ang laway nito na para bang may hinahanap. Kung tatanungin naman niya ito, ay hindi ito sumasagot. Medyo kinakabahan na si Lola ng mga oras na yon. Lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Para daw sa kanya, pinagsisisihan niya ang kanyang naging desisyon nung araw na yon. Hanggang sa nakarating na sila sa kumbento ng mga madre. Bakas sa ngiti ng kapwa niyang madre ang kasiyahan na para sa kanila ay may makakatuwang na sila dito sa kanilang kumbento. Habang papasok sila sa loob, isang madre ang lumapit kay Lola at binulungan siya. Iha, hanggat may oras pa, umalis ka na dito sa kumbento. Suwestyon niya dito. Pero bakit, sister? Hindi na siya sumagot. Sa halip ay umalis na ito at nagmamadaling pumasok sa loob. Napakamot na lang ito sa ulo at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad papasok sa loob. Agad siyang sinamahan ng isa pang madre sa kanyang matutuluyang kwarto. At nung nasa loob na siya, binuksan niya ang kanyang parihabang bayong. Pagkabukas niya, nagtataka siya kung bakit nabasa yung kanyang damit. Nang halughugin niya ito, nagulat siya ng bahagya. Yung espesyal na lana na binigay sa kanya ng kanyang itay ay naubos na. Nanlumo siya sa kanyang nakita. Nang biglang naalala niya ang mga sinabi ng kanyang itay sa kanya. Yang espesyal na lana na yan, kukuluyan. Senyalis na may malapit na nilalang lalo na kapag aswang ito. Sabi ng kanyang itay. Nakahiga siya sa kama. Kinalaunan ay nakatulog na. Kinabukasan, maaga itong bumangon si Lola. Nagluto siya, naglinis at iba pa. Ganun lang ang kanyang ginagawa doon sa kumbento. Isang buwan na ang nakalipas simula nung namasukan siya bilang katulong doon sa kumbento ay hindi niya nakita ulit si Mother Superior Ligaya. Nagtatanong na siya doon sa mga madre na kung nasaan na ba si Mother Superior kasi matagal na siyang nandito sa kumbento ay ni anino ng madre ay hindi niya nakita. Tahimik lamang sila kapag tinatanong ito ni Lola. Mas lalong namuo sa kanyang isipan ang haka-haka na totoong aswang si Mother Superior Ligaya. Habang mahimbing ang kanyang tulog ng gabi ding iyon, ay isang kalabog mula sa bubong ng kumbento ang gumising sa kanya. Kahit kinakabahan, ay tinibayan niya ang kanyang loob. Agad niyang binuksan ang kanyang bayong at kinuha ang supot ng asin at lumabas ng kanyang kwarto. Nung nasa labas na ito, nagulat siya sa kanyang nakita. Wakwak na ang tiyan, wala na ang puso ng bawat madre na ngayon ay nakahandusay na sa sahig, habang hawak ang kani-kanilang rosaryo at dilat na dilat ang mga mata ng mga ito. Tatakbo na sana siya nang biglang hinarangan siya ng isang maitim na nilalang na hindi pangkaraniwan ng laki. Buhaghag ang mga buhok nito, pula ang mga mata na naglalaway na. Anumang oras ay handa na siyang sakmalin nito. Kahit nanginginig man ay nagawa niyang sabuyan ng asin ng nilalang na yon. Umuusok na iniinda ng nilalang ang sakit. Pagkakataon na niya upang tumakbo sa labas ng kumbento. Nung nakalabas na siya,
Nagsisisigaw na siya habang tumatakbo ito na walang suot na tsinelas, at ang hindi niya alam ay nakatunog na pala ang mga taong bayan doon. May mga dalang sulo ang mga ito, sibat at iba pa. Nang matanaw niya sa may kalayuan kasama ng mga taong bayan iyong kanyang itay at ang kanyang inay. Paglingon niya dito, nakahandusay na sa lupa ang nilalang na kanina pa nakasunod sa kanya at nakatarak ang tansong sibat sa mismong sentro ng kanyang puso. Napaupo na lamang siya sa lupa at nakatulalang nakatingin sa walang buhay na nilalang na ngayon ay nasa anyo na ni Mother Superior. Nanginginig na niyakap siya ng kanyang mga magulang. Inalalayan nila itong tumayo at sabay na umalis sa nasabing kumbento. Dagdag pa ni Lola, kinabukasan daw ay inilibing ng taong bayan ng walang buhay na mga madre doon sa likod ng kumbento. Nagtataka sila kung bakit nawala ang bangkay ng Mother Superior. Hinanap nila iyon kung saan, pero ni bakas ay wala silang nakita. Ipinagpasalamat na lang ng pamilya ni Lola na ligtas siya ng buhay. Kahit wala na si Lola ay may iniwan siya sa amin na alaala. Alaala na kailanman ay hinding-hindi namin makakalimutan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ang inyong kaistorya, Trisha. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.